Mga kabayan, umani ng batikos itong si Senate President Chis Escudero mula sa netizen, partikular ang mga DDS supporters. Ito ay makaraang ipakontempt itong si Ambassador Marcos Lacanilaw ng 2 araw lang. Naniniwala ang ating mga kababayan at ilang grupo na ang ginawa ni Escudero ay pang-iinsulto sa Senado kung saan ay hindi ito sinusunod ang nakasaad na Senate rules. Maliban sa ating mga kababayan, isa rin si Senator Aimee Marcos ang naglabas ng sama ng loob dito kay SP Escudero. Ayon kay Senator Aimee, bakit kapag mga kaalyado ng mga Duterte ang ipinapakontempt ng Kamara at Senado ay agad itong isinasagawa on the spot at tumatagal ito ng ilang buwan. Malayong malayo sa ginawa nitong si SP Escudero dito kay Lacanilaw. Paliwanag ng senadora ang paglalabas ng show cause order matapos ang direct contempt ng komite ay hindi nakasaad sa Senate rules kung saan binigyan pa ng 11 araw bago ito tuluyang naidetine. Kontraryo o taliwas anya ito sa ilang oras lang na pag-aresto ng administrasyon kay former President Rodrigo Roa Duterte at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kung saan naroon ang headquarters ng International Criminal Court o ICC. Bukod dito, binigyan din ng presidential sister ang 2 araw lang na pagdidetine kay Lacanilaw na aniyay adding insult to injury o pagpapalala ng sitwasyon. Ito ay habang ang mga ordinaryong tao ay nadidetine hanggang sa maialis nila ang sarili sa contempt, alinsunod anya sa Section 18, Resolution Number 5, Series of 2010. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ni Escudero sa kanyang ginawa nga di umano ay pagdadrama sa Senado. Ikinadismaya naman ng isang retired general ang ginawa ni Escudero kung saan ay lumalabas na may pinapanigan siya sa kanyang naging desisyon bilang Senate President, bagay na umani ng kaliwat ka ng batiko sa social media. Noong third hearing, kinulong na, mamaya pinalabas ni Senate President Escudero. Dahil makipag-attend daw sa libing ng kanyang lolo. Tapos, binigyan ng paliwanag. So ito, may desisyon na ang Senado, Senate President, ikulong. Kailan? Ang pagkakulong, 2 days lang. Ito yung dahilan bakit nakulong ang Pangulong Duterte. Siya ang pumirma ng mga papeles. Nakakadismaya, bakit 2 days lang? Samantala si Colonel Grijaldo, more than 3 months na nandun, nakakulong pa rin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, tama ba ang ginawa ni SP Escudero dito kay Special Envoy Marcos Lacanilaw at naniniwala ka ba na may pinapanigan ang pamunuan ng Senado pagdating sa pagpapato ng contempt sa magkabilang kampo ng mga Duterte at Marcos? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na rigid at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi kontento si Senator Aimee Marcos sa naging desisyon ni Senate President Francis Escudero na ipakulong si Ambassador Lacanilaw dahil sa pagsisinungaling sa investigasyon ng Senado. Ayon kay Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, binigyan pa ng 11 araw si Lacanilaw bago iniutos ang pagpapakulong sa kanya. Iginit ni Marcos na wala sa rules ng Senado na kailangang isuhan muna ng show cause order ang sino mang resource person na pinatawan ng contempt dahil umano sa due process. Insult to injury din anya ang utos ni Escudero na 2 araw lang na ikukulong sila Lacanilaw na malinaw na magaan lang ang parusang ipinataw laban sa kanya. Taliwas ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na agad inaresto at dinala pa sa labas ng bansa. Kapag ang isang ordinaryong tao anya na nagsisinungaling sa investigasyon ng Senado, matagal na ipinakukulong kapag hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaya iginiit ni Senador Aimee Marcos na pagkatapos na na-cite in contempt sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat na agad na inidetine si Ambassador Marcos Lacanilaw, ang Special Envoy on Transnational Crime.
Paliwanag ng senadora ang paglalabas ng show cause order matapos ang direct contempt ng komite ay hindi nakasaad sa Senate rules kung saan binigyan pa ng 11 araw bago ito tuluyang naiditine. Kontraryo o taliwas anya ito sa ilang oras lang na pag-aresto ng administrasyon kay former President Rodrigo Roa Duterte at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kung saan naroon ang headquarters ng International Criminal Court o ICC. Bukod dito, binigyan din ng presidential sister ang 2 araw lang na pagdiditine kay Lacanilaw na aniyay adding insult to injury o pagpapalala ng sitwasyon. Ito ay habang ang mga ordinaryong tao ay nadiditine hanggang sa maialis nila ang sarili sa contempt, alinsunod anya sa Section 18, Resolution Number 5, Series of 2010. Sa halip, binigyan lang ng ambahador ng gentle slap on the wrist o magaan na parusa at ang Senate rules ay hindi aplikable anya sa mga ordinaryong tao at hindi sa mga gaya nila Kanilaw na pinaboran ng may kapangyarihan. Na-cite in contempt ng Senate Committee si Ambassador Lacanilaw sa gitna ng pagdinig sa pag-aresto sa dating Pangulo noong April 15, bunsod ng maling pagpapatunay o pag-iwas sa pagsasabi ng katotohanan. Pagkatapos ng pagdinig, pinilaya rin ng ambahador matapos ang ilang oras na detention at binigyan ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat iditine ng Senado. Sa kautusan na inilabas ni Senador Escudero kahapon, sinabi ng Senate President na hindi satisfactory ang paliwanag ni Lacanilaw kung bakit hindi ito dapat patawan ng contempt o order. Iniutos din na iditine si Ambassador Lacanilaw, ngunit hindi dapat ito hihigit ng 2 araw. Ella, hinihingi na ng UNTV News and Rescue ang tugon dito ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ngunit sa ngayon ay wala pa itong sagot hanggang sa oras na ito. Sa ngayon ay kinumpirma naman ng ni Senate Secretary Renato Bantog na maayos ang kalagayan ni Ambassador Lacanilaw sa Senate Custodial Facility at batay sa kanyang huling medical check-up ay nananatili itong nasa mabuting sitwasyon. Wala naman anyang idinadaing si Ambassador Lacanilaw ay na rin sa kanyang medical director. Wala rin itong anumang request at hindi pa nakatatanggap ng bisita sa huling ulat ng Senate Secretary. Pag-usapan natin ang isang magandang balita sana, kaya lang lumalabas nakakatawa. Parang padrama-drama lang ito. Okay, tungkol ito sa yung na-cite in contempt sa Senado, si Special Envoy Marcos Lacanilaw. So, nung third hearing, kinulong na, mamaya pinalabas ni Senate President Escudero. Dahil makipag-attend daw sa libing ng kanyang lolo. Tapos, binigyan ng paliwanag. So ito, may desisyon na ang Senado, Senate President, ikulong. Kailan ang pagkakulong, 2 days lang. Imbes na good news na sana, dahil at least may makukulong na. Ay hustisya na yung nangyari kay PRRD. Bakit 2 days lang? Ito, sa ABS-CBN News, balita, Senate detains Special Envoy who accompanied Duterte to The Hague. Ito yung dahilan bakit nakulong ang Pangulong Duterte. Siya ang pumirma ng mga papeles. Okay. Senate President Francis Escudero. Tingnan nyo kayo ang humusga kung maganda ba itong ginawa ng Senate President. Escudero has ordered the detention of Ambassador Marcos Lacanilaw, who was held in contempt by the Senate Foreign Relations Committee for testifying evasively during its investigation of the arrest and surrender of former President Rodrigo Duterte by the Philippine government to the International Criminal Court to stand trial for crimes against humanity. Lacanilaw personally handed over Duterte to the ICC. So ito yung nakalagay sa order na pinirma ni Senator Escudero. After careful evaluation, Ambassador Lacanilaw is hereby ordered
placed under the custody of the Senate of the Philippines for a period not exceeding 2 days. I think nagsimula kagabi. 2 days. Having failed to satisfactorily explain through a clear statement of facts why his answers during the hearing were not evasive. Further, he is admonished to attend future hearings and provide truthful answers to questions propounded during the inquiry. So, a show cause order was issued to Lacanilao on April 11 after the committee made its ruling on April 10. By April 15, Lacanilao sent a reply to the show cause order explaining why he should not be held in contempt and reiterating his lack of personal knowledge as to whether Duterte was presented before competent national judicial authorities. Senate Sergeant of Arms Robert Ancan sent a memorandum to Secretary Renato Banog of the Senate stating that Lacanilao received his detention order. Senate spokesperson Banyas confirmed that Lacanilao, Special Envoy on Transnational Crime, is now in Senate custody. A copy of the order was sent to the office of the Special Envoy for Transnational Crime at 3 o'clock in the afternoon, kahapon, after which his legal counsel immediately proceeded to the office of the Senate Secretary to confirm the said order. Ambassador Lacanilao voluntarily presented himself before the Senate to personally receive and comply with the order. Ambassador Lacanilao went through standard procedure and was checked by the Medical and Dental Bureau. He shall remain in custody of the Senate for a period not exceeding 2 days. Senate Foreign Relations Committee Chair Amy Marcos has yet to issue a statement. Ay, sigurado, magre-reklamo yan sina Senator Amy, Senator Bato at iba pa, Senator Cayetano. So, ano naman ang masasabi nyo mga kaibigan? To me, maganda na sana. Kailan, binigyan 2 days lang. Doon na, nakakadismaya. Bakit 2 days lang? Samantala si Colonel Grijaldo, more than 3 months na nandun, nakakulong pa rin. Kita mo yung... Okay, magbasa tayo sa mga comments. Ana Dujali, the boat is sinking. Gums and noses are bleeding. Who do you call? Let's cheese it. Glenda Paho, what a change of heart. Baby Aisa, playing safe, chiswis. Ito na, playing safe. Parang pagbigyan, kailang, wala na, hindi mo na maluloko ang taong bayan ngayon. Kung wala sanang 2 days, bibilib na ako kay Senator Escudero. Sasaluduhan ko siya, talagang pupurihin ko. Talagang patas siya. Yung pagbigay niya ng show cause order, yung nagpaliwanag, okay lang yun. Ngayon, kulang yung paliwanag, sinulong. Sana, ikunulong mo ng diretso hanggang very questionable para sa akin na opinion ko lang ito. Bakit 2 days lang? Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na bumaba ang kanyang approval at trust rating. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, parehong bumaba sa 25% ang approval and trust rating ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero. Sa buwan ng May, umabot ito ng 42%. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy lang sa trabaho si Pangulong Marcos. Naniniwala ang Malacanang na resulta lamang ng impluensya ng pagkalat ng fake news ang naitalang malaking pagbaba sa rating ni PBBM. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Binatikos ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pag-iendorso ni Vice President Sara Duterte kay Las Piñas Representative Camille Villar kahit kabilang ito sa Senate slate ng administrasyon.
Bukod kay Villar, nauna nang inendorso ni VP Sara si Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, nakalapat ang mithiin ni na Senator Marcos at Congresswoman Villar sa 10 senatorial candidates ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsusulong na mapayapa at maunlad na Pilipinas. Ngunit ayon kay Manuel, desperado si VP Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial laban sa kanya. Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Nasa kustodiya na ng Senado si Special Envoy on Transnational Crime Marcos B. Lacanilao. Ito ay alinsunod sa kautusan na inilabas ni Senate President Francis C. Escudero kahapon, April 21. Si Lacanilao ay kusang loob na nagtungo sa Senado upang personal na tanggapin at sumunod sa kautusan. Matapos ang maingat na pagsusuri, ipinasa sa ilalim na ni SP Escudero si Lacanilao sa Senate custody matapos mabigong sagutin ang ilang tanong sa kanya kaugnay na naging proseso at partisipasyon niya sa pag-aresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Kamusta naman po ang naging piyesta opisyal ng mahal na araw sa inyo, no? At mabuti naman po na tayo mga Kristiyano ay nakapag-celebrate muli ng Easter dahil nandiyan nga yung pangako ng buhay na walang hanggan. At dahil tayo po ngayon ay humaharap sa pagsubok na naririyan pa nga ang administrasyon na wala sa tamang pag-iisip at nakakulong ang ating Tatay Digong, ang Pasko ng Pagkabuhay na bibigay na pag-asa na makakauwi na sa lalong mabilis na panahon ang ating Tatay Digong at magkakaroon na ng pagbabago sa liderato ng ating bayan nang sa ganun magkaroon naman ng kasagutan sa napakadaming pagsubok na hinaharap ng bayan. Ngayon po, dalawa po pag-uusapan natin ha. Fake news daw ako, sabi ni Auntie Claire, at saka syempre, magkakaroon na kaya ng Santo Papa na Pilipino? Well, simulan natin si Auntie Claire. Auntie Claire, kahit ano pang sabihin ko, hindi po yan makakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Kung maka-apekto man, bahagya lang. Pero ang approval at trust rating po ng ating Pangulo ngayon, ni Marcos Jr., napakababa. -28 at -29 ang approval at the trust rating. Saan kayo nakakita na negative ang approval at negative ang trust rating? At super negative pa, -28 at -29. Ang masasabi ko na lang, Auntie Claire, swerte ka dahil hindi -54 dahil sa Bohol, -54 daw ang approval rating ng ating presidente. Nako, promise, isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, -54 na yan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak ang approval at trust rating ng iyong principal. Ako naman, hindi ako nagsasabi na meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako yung spokesperson, alam naman natin kung ano naging spok ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibilis ang pagbagsak ng trust at approval rating ng presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with all our hearts dahil sa iyo, lalong nabupusit ang mga tao kay Junior. Thank you very much. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating, lalo na kung ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po, yung kulob ng Sitmura, hindi po yung fake news. Ano ka ba, Auntie Claire? Ang kulob ng Sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinaprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news.
Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sang-ayon sa SWS services survey na yan, ha? Mas partial pa yan kay Marcos, ha? Yung SWS na yan, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, PALS. At saka, syempre alam natin na yung poverty incidence ay pinakamataas mula nung panahon ng COVID. So ano kinalaman ng fake news dyan? Ang sinasabi ba, yung kulob ng Sitmura ay fake news? Pero sabi ko nga, maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangan magsalita pa laban kay Marcos Jr. You're doing a great job. DDS, let us thank Auntie Claire. Okay?